Nako Kuya Kim, pastok, anong tatlong una mong naiisip kapag sinabing Batangas? Barako, balisong, kape. Oh, ito Kuya Kim. Ito pa yung isa sa mga pinagmamalaki nila. Simple lang ang mga sangkap at proseso, pero may kakaibang sarap na dala ang panutsa. Uy, panutsa. May Tama. mani. Yan, ang aking kwentong dapat alam mo. Kapag pinagsama ang sarap ng mani at tamis ng asukal, makagagawa ng panghimagas na ipinagmamalaki ng Taal Batangas, ang panutsa. Kaharap ang mga magkakatabing mga lamesa at maiinit na mga kawa, abalang-abala ang mga manggagawang ito sa Taal Batangas sa paggawa ng ipinagmamalaki nilang panutsa. Ito ang higit 30 taon ng negosyo ng 75 anyos na si Beth. Taong 1990 nang simulan nila ng kanyang asawa na si Leopoldo ang paggawaan ng panutsa. Nung una ho ay vendor lang ang aking asawa. Hindi ho kami maasyahan kung vendor lang. Kailangan namang kumita ng malaki. Nung medyo dumadami na ang aming mga customer, meron na akong nakikita mga supplier. Kami na ang nagsarili, nagpagawa na kami ng panutsahan. Ipinagmamalaki ni Beth ang kanilang panutsa dahil hindi lang daw nagbabago ang lasa ng kanilang gawa. Gawa pa rin sa kahoy ang kanilang baskagan o molde na may iba't ibang sukat. Maging ang pamitpit na tila drumsticks na panlapat ng panutsa, gawa rin sa kahoy. Binibili raw nila ang mga kagamitang ito at tumatagal ng 10 taon. Kahoy, ang panggatong, hindi pwede na yung gasol, hindi aabot dahil sobrang init ho yun, kailangan namin. Sa libro ng mga kwentong paggayan ng historiador at profesor na si Jaime Salvador Corpus, sinasabing ang panutsa ng Taal Batangas ay isa sa mga bersyon ng panghimagas na samani. Bago raw dumating ang mga Amerikano, mas simple raw ang paggawa ng samani dahil pinagsasama lang nila noon ang mani at katas ng tubo. Kalaunay itinuro raw ng mga Amerikano ang pagdaragdag ng asukal at paghuhugis nito ng pabilog. Ang panutsa isa sa delicacy na kabilang sa tinatawag na El Pasubat ng Taal Batangas. Meron po kasi kami tinatawag namin na El Pasubat. So ito po yung mga specialty products ng Taal. Ito po ang yung E for empanada, L for longganisa, P for panutsa, S for suman, B for balisong, barong, and then T for tapa. Sa paggawa ng panutsa, una munang lulusawin sa tubig at pakukuluan ang asukal na pula, saka ibubuhos ang mani. Pakukuluan ng mani hanggang sa maluto. Matapos ang nasa 30 minuto, itatabi muna ito bago mano-manong ibubuhos sa baskagan at ilalapat. Kapag lumamig at nabuo na ang panutsa, aalisin ito sa molde saka ibabalot. Depende sa sukat, nagkakahalaga ang panutsa ng 10 pesos hanggang 35 pesos ang isa. Hindi siya super sweet. Panama lang, balance lang. Masarap yung panutsa. Tama lang yung tamis at saka marami siyang nakalaging lapina. Kahit may edad na, wala pa raw sa plano ni Beth at ng kanyang asawa na tumigil sa paggawa ng panutsa. Pero inihahanda na raw niya ang mga anak sa matamis nilang negosyo. Malaking tulong sa amin yung mag-asawa, tsaka pag-aaral ng mga bata nung una. Yung maintenance namin, dito kami kumuha ng gamot. Simple ang mga sangkap, simple lang din ang proseso. Ang ipinagmamalaking panutsa ng Taal Batangas, pampangiti na panghimagas.